sa ulo ng mga nagbabagang port balita. Mga motorista, nagpatunay na walang nanghihingi ng lagay bago makapasok sa Batangas Port. International cruise ship na Blue Dream Melody muling dumaong sa Manila South Harbor. At mga empleyado ng PPA naghatid ng saya sa mga bata at pasahero para sa Trick or Treat Halloween celebration. Lahat ng yan at iba pa dito lang sa Ronda Pantalan. Tumugon ng Philippine Ports Authority sa mga komento online kaugnay ng mga umano'y nanghihingi ng pera sa labas ng Batangas Port bago makapasok sa Pantalan. Bago pa man ang pagdagsa ng mga pasahero na uuwi sa kanilang mga probinsya para sa undas, agad na nag-deploy ng mga port police ang ahensya nitong October 30 sa mga entry point ng Pantalan upang personal na masuri ang sitwasyon. Sa isinagawang inspeksyon at panayam ng PPA, sinabi ng mga driver ng mga pribadong sasakyan at mga trucker na nakausap nila na walang nanghihingi ng pera o anumang lagay sa kanilang pagpasok. Nanghihingi ba sa inyo ng pera? Kahit anong halaga, 20, 30, lahat wala. Meron ba sa inyo ng tao na nanghihingi dito ng pera? Kahit anong halaga, wala yan naman kayo nakapila dito. Wala kayo ng tao nanghihingi. Wala rin umanong pamimilit kaugnay ng insurance o dagdag na bayarin. Kasunod ito ng ilang komento sa social media na nagsasabing may nagbebenta umano ng insurance sa gate at may mga lagay daw sa mga gwardya. May ilan ding nagsabi na may nanghihingi ng pangmeryenda sa marshalling area. Ayon sa pamunuan ng PPA, simula nang maisara ang Yellow Gate sa Pantalan, mas naging ligtas na ang daanan ng mga pasahero. Kasabay nito, nawala na rin ang mga nagbebenta ng insurance at fixer sa paligid ng Batangas Port. Ang magandang balita dito sa Batangas na makakausap mo lahat ng mga regular na reporter dito, wala nang fixer dito sa Batangas. Sa ibang pantalan siguro, mayroon pa rin tayo at unti-unti nating nire-resolve yan. Pero dito sa Batangas, masisigurado ko sa inyo wala na pong fixer sa mga ticket. 110% wala nang fixer dito sa Batangas. Tiniyak ng PPA na mahigpit nilang pinatutupad ang no-gift policy sa lahat ng opisina at pantalan sa bansa. Pinaigting din ang presensya ng mga port police, CCTV monitoring at body cameras para mapanatili ang seguridad at integridad ng operasyon, lalo na ngayong panahon ng undas. Hinikayat din ng PPA ang publiko na maging responsable sa pagbabahagi ng impormasyon online. Bago mag-post, siguraduhin naman na may ebidensya at base sa katotohanan ang anumang sumbong para maiwasan ang pagkalat ng fake news. Samantala, siniguro ng PPA na handa ang lahat ng mga pantalan sa bansa para sa mga uuwing pasahero. Nakaalerto ang mga empleyado ng ahensya hanggang sa November 5, 2025 para sa dagsa ng mga pasahero na tinatayang aabot sa higit 2 milyon. Jel Manalo para sa PPA TV. May kasamang ngiti at pagkasabik ang umagang bumungad sa Pier 15 ng Manila South Harbor nitong November 2, 2025 nang muling dumaong ang MS Blue Dream Melody, isang international na cruise ship mula Xiamen, China. Bandang alas 11, unti-unting bumaba sa Pantalan ang mahigit 1,000 pasahero na karamihan ay mga Chinese national. Kasama sa 346 crew members ng barko ang 14 na Filipino seafarers. Para naman sa kanilang paglilibot sa mga tourist destination malapit sa cruise ship, ginamit ng mga pasahero ang 27 bus na inilaan upang makapamasyal sa mga makasaysayang pook sa Maynila gaya ng Intramuros, Fort Santiago, Luneta at pati na rin sa mga mall sa paligid ng lungsod. Ang MS Blue Dream Melody ay unang bumisita sa Maynila noong December 22, 2024 at ngayong taon ay muling nagbalik sa bansa. May kapasidad itong 1,266 na pasahero at kasalukuyang nakarehistro sa ilalim ng bandila ng Monrovia, Liberia. Ang barko ay pag-aari ng Blue Dream Cruises, isang kumpanyang kilala sa pagpapatakbo ng mga modernong cruise. Sunod na pinuntahan ng MS Blue Dream Melody ang isla ng Boracay. Ang pagdating ng barkong ito ay patunay ng patuloy na pagtitiwala ng mga international na cruise line sa Pilipinas bilang isang pangunahing destinasyon sa rehiyon.
at nagpapakita ng kahandaan ng PPA sa pagtanggap ng malalaking cruise vessel sa pamamagitan ng ligtas, epesyente at magiliw na serbisyo. Steve Beranya para sa PPA TV. Hindi lang mga pantalan ang abala ngayong undas, kundi pati ang mga opisina ng Philippine Ports Authority na pansamantalang nagmistulang haunted house ng saya at kulay para sa taunang Halloween celebration. Sa PPA Head Office, umabot sa 278 na bata ang lumahok sa masayang programa nitong October 29, 2025. Nagmistulang mini costume parade ang paligid. Tampok ang mga karakter mula kay Rapunzel hanggang kay Harry Potter. Isa sa mga pinakahinintay ng mga bata ang Best in Costume Contest kung saan tig-10 lalaki at babae ang tinanghal na panalo. Hindi rin nagpahuli ang mga empleyado ng PPA. Nagpasiklaban sila sa Best Decorated Department Contest para sa malikhaing Halloween setups. Sa pagtatapos ng programa, sabay-sabay na naglibot ang mga bata at magulang para sa trick or treat. Bawat departamento ay may kanya-kanyang gimmick. May mga nagbihis ng nakakatakot, nagbigay ng candies at laruan at higit sa lahat, ngiti at saya sa bawat batang dumaan. Sa iba't ibang bahagi naman ng bansa, kanya-kanya ring Halloween celebration ang mga Port Management Office ng PPA. Sa PMO Batangas, katuwang ang Asian Terminals Inc., nagdaos ng Halloween party noong October 30. Tampok dito ang costume contest at pamimigay ng candies sa mga batang anak ng mga empleyado at tenants. Sa PMO Agusan, ginanap ang Ahoy for the Treats, celebration sa Port of Nasipit. Bukod sa mga laro at treats, binigyang pagkakataon din ng mga anak ng empleyado na makita mismo ang pinagtatrabahuhan ng kanilang mga magulang. Sa PMO Davao, hindi lang mga bata ang nasiyahan. Habang may trick or treat para sa mga chikiting, nagpaabot naman ng libreng kape at tinapay ang mga empleyado sa mga biyahero. Masaya ring ipinagdiriwang ng PMO Eastern Leyte Samar ang Halloween sa pamamagitan ng Share a Treat activity. Namahagi sila ng candy sa mga pasahero habang tampok naman ang mga malikhaing dekorasyon at nakaaaliw na costumes ng mga empleyado. Sa PMO Negros Oriental Siquijor sa temang No Tricks, Just Treats, namigay sila ng Halloween goodies at nagkaroon ng free photo booth sa Port of Dumaguete na perfect souvenir para sa mga pasahero. At sa PMO NCR North katuwangan To Go Travel, naghatid ng saya sa mga batang pasahero sa Northport Passenger Terminal ang pamimigay ng loot bags at candies habang naghihintay ng biyahe. Sa bawat ngiti ng bata at kanilang magulang, muling ipinakita ng Philippine Ports Authority na sa likod ng abalang operasyon at serbisyong publiko, may puso rin itong marunong magpasaya. Karen Ancheta para sa PPA TV.